Magandang araw po, ito ang Landas ng Pag-asa. Ako si Glenn. Gusto niyo ba ng kwento? Minsan naatasan ako magbigay ng talk sa Pathways. Dumating kami ng wife ko sa venue na sobrang aga. Kaya tumulong muna ako ng konti sa pag-ayos ng mga upuan. Tapos nung nagumpisa na dumating ang mga tao, naisip ko, kunin ko na yung laptop ko sa kotse. Pero laking panghihina ako mga kapatid. Nang madiskubre ko na naging biktima ako ng bukas kotse. Natangay ang laptop ko pati iba pang mahalagang mga bagay. So sabi ko, paano na yan? Wala na akong PowerPoint. Yung talk ko pa din ang inaalala ko. Ay, bakit nga ba mahirap ang buhay Kristiyano? Bakit nga ba mahirap sumunod kay Kristo? Sa mabuting balita ng ating Panginoon para sa araw na ito, inisa-isa ni Jesus ang mga hamon na maaaring kaharapin ng mga taong tapat sa Kanya. Pero bago ang lahat, ano ba muna ang dapat nating maunawaan sa pagbasa? Na bagamat ang hirap at dusa ay bahagi ng buhay ng tao, ang hirap at dusa ay hindi mula sa Diyos. Katunayan, hindi kagustuhan ng Diyos ang hirap at dusa. Kaya nga merong langit. Kung ganon, bakit nga ba mahirap ang buhay Kristiyano? Ang sagot, sapagkat ayaw sa atin ang mundo. Kung inaakala mo na mahal ka ng mundo, nagkakamali ka. Ang sabi sa John 15:19, kamumuhian tayo ng mundo kung paanong kinamuhian nito si Kristo. Ayaw sa atin ang mundo kasi ayaw ng mundo kay Kristo. Does it make sense? Makinig ka kapatid, hindi tayo taga dito. Hindi ito ang lupang pangako. Tanong, kung mapanganib naman pala, bakit pa tayo kailangang isugo? Kasi kung hindi tayo ang isusugo, sino? Alam mga isugo yung mga asong gubat, hindi nga natin kakampi ang mga asong gubat. Dalawang mahalagang bagay. Una, hindi ka pwedeng isugo kung hindi ka pinili. Pinili ka, kapatid. You were chosen. Pangalawa, hindi tayo isinusugo para lamang sa mga asong gubat ay ipalapa. Tayo ay isinusugo upang ipahayag ang mabuting balita. Lagi nating tatandaan yan. You were chosen. Kailangan lamang timbangin natin minsan kung ano ang mas nakahihigit, kapahamakan o pangangailangan. Si Jesus ay sinugo man, hindi ba? Palagay mo, meron kaya tayo ngayong kaligtasan kung hindi sinuong ni Jesus ang kapahamakan? Kaya huwag tayong magpapadala sa kadayaan ng kalaban. Siya nga pala, iniisip niyo ba kung tinuloy ko pa yung talk ko matapos akong manakawan ng laptop? Opo. Bakit pa? Kasi ang sabi ni Jesus sa pagbasa, huwag ninyong aalalahanin ang inyong sasabihin. Sa madaling sabi, the power is not in the PowerPoint. Meron pa kasing isang isinugo, ang Espiritu Santo. At kasama natin ang Espiritu Santo hanggang sa wakas ng panahon, meron tayong kakampi, napakalakas na kakampi, purihin ang Diyos. Ang sabi ni Jesus, maliligtas ang sa aking mananatiling tapat hanggang sa wakas. Kaya ito ang mabuting balita. Bagamat mapanganib, sinusugo tayo ng Panginoon dahil tayo'y Kanyang pinili. Tayo'y Kanyang mga kawal. Ang sabi nga nung kanta, mga minamahal niyang kawal. Mahihirapan, pero hindi magiging talunan kailanman. Totoo, mahirap ang buhay Kristiyano. Pero ang higit na mas mahirap, alam mo, ang buhay na hiwalay kay Kristo. Amen. Itaasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila
kung yung ipapamalita. God bless.